Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw, ating pag-uusapan ng isang napakahalagang development na maaaring magtakda ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating hukbong dagat, ang posibilidad na magkaroon ng sariling submarino ang Philippine Navy. Ayon sa mga ulat mula sa Korean media, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakatakdang makipagpulong sa mga opisyal ng Hanwha Ocean sa lungsod ng Busan, South Korea, sa darating na ika-1 ng Nobyembre taong 2025, sa mismong sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation, o APEC, Summit 2025. Ang Hanwha Ocean, dating kilala bilang Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME, ay isa sa pinakamalalaking defense shipbuilders ng South Korea. Kilala sila sa paggawa ng mga modernong submarino tulad ng KSS-2, Sonwon-il class, at KSS-3, Dosan An Changho class. Sa panukalang ipinadala nila sa Pilipinas, 2 modelo ang kanilang iniaalok para sa submarine acquisition project ng ating Navy. Isa dito ang Ocean 1400PN, na isang diesel-electric submarine na nakabatay sa German Type 209-1400 design, mas maliit, subok, at may kakayahang magsagawa ng operasyon sa malalim na karagatan sa loob ng mahabang panahon. Habang ang KSS-3PN, nahango sa KSS-3 Dosan An Changho class, kung saan ang ikalawa na nakalista sa pagpipiliin ng Pilipinas, ay isang mas malaking klase ng submarino na may air-independent propulsion system, mas tahimik, mas matagal ang endurance, at may kakayahang maglunsad ng mga cruise missile. Lumalabas naman na ang Hanwha ay nag-aalok ng 2 antas ng opsyon. Isang mas abot kaya at isang mas advanced, depende sa magiging budget at financing scheme ng Pilipinas. Ang pangunahing hamon ng Philippine Navy ay kung paano popondohan ang proyektong ito. Sa ngayon, bagamat matagal nang kasama sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, o RAFPMP, ang submarine project, hindi pa rin ito natutuluyan dahil sa limitadong budget mula sa General Appropriations Act, o GAA. Ayon sa mga ulat, ang kabuuang halaga ng Submarine Acquisition Program, na nakatuon sa 2 submarino at kaukulang support facilities, ay tinatayang katumbas lamang ng 15% ng multi-role fighter program ng Philippine Air Force, na naglalayong kumuha ng 40 fighter jets. Gayunman, kahit maliit kung ihahambing sa MRF project, ang halaga nito ay labis pa rin para sa kasalukuyang General Appropriations Act allocations. Dahil dito, may mga mungkahi na baguhin ang ilang batas at proklamasyon upang payagan ang soft loans o long-term financing agreements para sa mga defense projects. Kung maisa sa batas ito, maaaring makakuha ang Pilipinas ng loan mula sa bansang pinagmulan ng kagamitan, halimbawa, South Korea, na babayaran sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Ganito rin ang scheme na pinag-aaralan ng Philippine Air Force sa kanilang MRF program, kaya't hindi malayong sundan ito ng Navy upang maisulong din ang kanilang big-ticket project. Ang pagkakaroon ng submarino ay hindi lang tungkol sa prestihiyo, ito ay isang strategic necessity. Sa ngayon, umaasa lamang ang Philippine Navy sa mga frigates, corvettes, at offshore patrol vessels. Ang problema, madali itong ma-detect ng radar o satellite systems. Ngunit kung may submarine capability na tayo, magkakaroon tayo ng kakayahang mag-operate ng palihim o stealthily sa ilalim ng dagat.
Ito ay deterrent weapon, ibig sabihin, nagdudulot ito ng pag-iingat sa sinumang bansa o puwersa na may balak gumawa ng agresibong hakbang laban sa atin. Sa rehiyon ng ASEAN, may mga submarino na ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Singapore. Sa ngayon, ang Pilipinas at Cambodia na lang ang wala. Kaya't kung matutuloy ang programang ito, magiging malaking hakbang ito para sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC, ng ating bansa. Bagamat mukhang malakas ang tsansa ng Hanwha Ocean dahil sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at South Korea, hindi rin nila maiiwasan ang matinding kompetisyon. Ayon sa mga analyst mula sa Seoul, nababahala ang mga Koreano dahil parehong lumalahok sa bidding ang Hanwha Ocean at HD Hyundai Heavy Industries, HHI, dalawang kumpanyang mula sa iisang bansa. Sa pananaw ng mga eksperto, ito ay maaaring magresulta sa paghati ng boto at pabor, gaya ng nangyari sa Australian Tier 2 Surface Combatant Competition, kung saan parehong natalo ang Hanwha at HHI laban sa Japan's Mitsubishi Heavy Industries. Ang pagkakaroon ng submarino ay simbolo ng isang self-reliant defense posture, isang pahayag na ang Pilipinas ay handang protektahan ang sarili nitong karagatan at soberanya. Ngunit kasabay ng pagnanais na ito, kailangan din ng responsableng pagpaplano, tamang pondo, at pangmatagalang commitment upang mapanatili ang operasyon, maintenance, at training ng ating mga tauhan. Kung maisa sa katuparan ang lahat ng ito, posibleng sa loob ng susunod na dekada ay makita na natin ang unang submarino ng Philippine Navy na naglalayag sa ilalim ng West Philippine Sea, tahimik ngunit matatag, simbolo ng bagong lakas at dignidad ng ating bansa.